Bumalik sa China ang pambubuli nila sa masamang paraan. Noong Agosto 11, dalawang mabigat na armadong barko ng China, isang dating barkong pandigma ng Coast Guard at isang malaking Type 052 destroyer, ang agresibong humabol sa mas maliit na barko ng Republika ng Pilipinas suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Ang bahaging ito ng dagat malapit sa baybayin ng Pilipinas ay isa sa pinakadelikadong pinagtatalunang lugar sa mundo. Ito ay nararapat na pag-aari ng Pilipinas ayon sa batas internasyonal. Ipinipilit ng China na kanila ang teritoryong ito at pinalalayas nila ang sinumang dumadaan o anumang lumulutang dito, maging bangka, barko o kahit mga mangingisda. Hindi naiiba ang pagkakataong ito. Sabi ng mga mamamahayag sa bangka, 2 beses silang muntik mabangga ng barko ng China habang hinahabol. Pero noong ikatlong maniobra para ikulong ang suluan, naging masyadong agresibo ang barkong pandigma ng China. Sinubukang harangin ito, nawalan ng kontrol, at bumangga sa sarili nilang Coast Guard na nagdulot ng matinding banggaan. Ang matindi, wala kahit isang putok o agresibong kilos ang ginawa ng Pilipinas. Hindi inaasahan, 2 barko ng China ang malubhang nasira. Isa dito, hindi na nakapaglayag at kinailangang hilahin paalis. Ibang level na ang kahihiyang ito sa mundo. Pero para sa China, gasgas na lang ito. Kung yung destroyer na yun ang bumangga sa barko ng Pilipinas imbes na sa sarili nilang cutter, mas malala at mas nakamamatay sana ang pinag-uusapan natin ngayon. Maraming nasugatan o namatay. Posibleng nalunod na ang suluan at sunod-sunod na insidente na maaaring magdulot ng pandaigdigang krisis o digmaan. Maniwala ka, alam ng lahat na di kayang labanan ng Pilipinas ang China. Yan ang totoo. At yang katotohanang yan mismo ang inaasahan na ng Beijing habang sinusubukan nilang sakupin ang buong South China Sea. Malalaman mo bakit delikado ang pananakot ng China sa mahigit 5 bansa sabay-sabay. Paano ito halos umabot sa sukdulan? At bakit maaaring lumala ang mga kahihinatnan? Pero una, ano ang makukuha ng China dito? May mga nagawa na akong video na nagpapaliwanag kung bakit mahalaga ang South China Sea sa ekonomiya at estratehiya. Hindi ko na uulitin lahat ng iyon. Pero kung bago ka rito o di mo pa napanood ang mga video, narito ang maikling version. Sakop ng dagat na ito ang 3.5 milyong milya kwadrado at puno ng maliliit na isla, coral reefs at lawa. Ang mga kilalang isla ay ang Spratly Islands sa timog, Paracels sa hilaga, Scarborough Shoal sa silangan, at iba pang nakakalat sa lugar. Halos 1/4 ng kalakalang pandagat sa mundo ay dumadaan dito sa usaping ekonomiya. Noong 2016 ang halaga ng kalakal na dumadaan sa mga tubig na ito ay umabot sa 3.4 na trilyon. Ngayon, umabot na sa 5-7 trilyon kada taon ang bilang na iyon. Bukod dito, sagana sa yaman ang dagat. Ayon sa mga pagtataya ng Estados Unidos, ang South China Sea ay may tinatayang 100 at 70 trilyong cubic feet ng natural gas at humigit kumulang 11 bilyong bariles ng napatunayan at maaaring reserba ng langis. Karamihan sa napatunayang oil at gas fields ay mas malapit sa Vietnam at Malaysia. Iyan ang dahilan kaya agresibo ang China sa mga bansang malapit sa kanilang baybayin. Huwag din nating kalimutan ang mga isda. Isa ito sa pinakamayamang maritime na kapaligiran sa mundo. Milyon-milyon ang umaasa sa mga palaisdaan araw-araw para sa pagkain, kita at kabuhayan. Ngayon, legal na pag-aari ng iba't ibang bansa ang mga tubig na ito at nangingisda sila sa sariling teritoryo. Kung makontrol ng China ang South China Sea, maaari nitong gawing bihag ang mga bansa sa paghigpit ng access sa pagkain. Panghuli, may estratehikong halaga ito. Ayon sa mga eksperto, ang South China Sea ang lalamunan ng Western Pacific at Indian Oceans. Karamihan ng barkong nagdadala ng langis at kalakal mula Indian Ocean papuntang China, Hapon at South Korea ay dumadaan sa makitid na Strait of Malacca malapit sa Singapore. Para sa mga bansang ito, lalo na sa China, ang lagusang ito ay lifeline. Labis na umaasa ang China sa langis mula gitnang silangan na dumadaan sa Malacca, kaya't malaking kahinaan ito. Kung sakaling lumala ang sitwasyon, hindi mahirap para sa isang karibal na hukbong dagat tulad ng United States o mga kaalyado nito na harangin ang Malacca
at tuluyang putulin ang supply ng langis ng China sa magdamag. Kapag sinubukan ng China sakupin ang Taiwan, ang kipot na ito ang magiging pangunahing daanan ng hukbong dagat mula kanluran. Ang pagkontrol sa dagat na ito ay literal na magbibigay daan sa Beijing na harangin ang mga barkong Amerikano para hindi sila makalapit at makialam ng epektibo. Iyan ang dahilan kung bakit sobrang pursigido ang Beijing na dominahin at kontrolin ang mga katubigang ito. Hindi lang dahil sa gas, langis o pangingisda, kundi dahil ang pagkakaroon ng kontrol sa dagat ay nangangahulugan ng pagtatayo ng isang estratehikong pader, isang protektibong harang para mapanatiling malayo ang mga banta sa baybayin ng China. Kung sa tingin mo ay dapat malaman ng mundo kung ano ang nangyayari kapag sinusubukan ng maliliit na bansa na tumayo laban sa isang makapangyarihang bansa, pindutin mo na ang like at mag-subscribe. Ang suporta mo ay tumutulong maikalat ang kwentong ito at malampasan ang mga kwento na nais ipaniwala ng Beijing. Ang totoo, matagal nang nagsimula ang pagkahumaling na ito, ilang dekada na ang nakalipas. Ang mga Chino ang bumuo ng konsepto ng unang kadena ng mga isla mula Japan sa Taiwan hanggang Malaysia. Isang natural na depensa mula sa mga isla, bahura at lagusan sa dagat na pumipigil sa tuwirang pagpasok ng China sa karagatang Pasipiko. Parang nakakulong ang China sa likod ng isang napakalaking bakod at ang karagatan sa kabila nito ay tila hindi nila maabot. Si Admiral Yu Huaqiong, kilala bilang ama ng makabagong hukbong dagat ng China, ang isa sa nagpasikat ng ideyang ito. Sabi niya, hindi magiging makapangyarihan o ligtas ang hukbong dagat ng China hanggat di nila nababasag ang kadena ng mga isla at nakakakilos ng malaya. Kapag nagawa na iyon ng China, halos wala nang makakahadlang sa kanila. Iyan ang dahilan kaya nagsimula ang China sa paggawa ng mga isla at pagbuo ng mga base militar. Bago natin pag-usapan iyan, dapat mo munang maintindihan kung gaano kaiba at mahina ang pag-aangkin ng China sa South China Sea. Sa loob ng mga dekada, maingat na binuo ng Partido Komunista ng China ang kwentong ito na kadalasan ay nakatuon sa sarili nilang mga mamamayan na ang mga katubigang ito ay palaging pag-aari ng China. Ang mga aklat, aralin sa paaralan, opisyal na mga mapa, at mga pelikulang propaganda ay lahat nagpapakita ng tuloy-tuloy na presensya at soberanya ng China sa mga katubigang ito sa loob ng daan-daang taon, kung hindi man libo-libo. Balikan natin ang pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Sinakop ng Hapon ang maraming isla sa South China Sea noong digmaan. Pagkatapos sumuko ng Hapon, nawalan ng opisyal na may-ari ang mga isla noong 1951 sa San Francisco. Lumagda ang mga delegado mula sa maraming bansa ng Kasunduang Pangkapayapaan kung saan isinuko ng Hapon ang pag-aangkin sa Spratly at Paracel Islands. Hindi tinukoy ng kasunduan kung sino ang magmamana ng mga isla. Kaya naiwan silang parang nasa legal na limbo. Ang kalabuan na ito ang nagbunsod ng dekada ng alitan, komprontasyon at kalaunan, lubos na pagsasamantala ng China. Noong late 1900 at 40 SU nang naglabas ng formal na pag-angkin sa South China Sea ang China. Pero parang walang nangyari. Noong panahong iyon, gumawa ang pamahalaang Chino ni Chiang Kai-shek ng kakaibang mapa na may 11 guhit na pumapalibot sa halos buong South China Sea. Kailangan ng rehimen ni Chiang ng matinding nasyonalismo para pag-isahin ang watak-watak na bansa at umasa silang mapapalakas ng pinalaking pag-angkin sa teritoryo ang suporta ng publiko. Pero hindi iyon nangyari. Nang makuha ng komunista ang mainland China, binago nila ng kaunti ang pag-angkin noong 1953 at ginawa itong Siam Dash Line. Makikita pa rin ngayon ang Siam Dash Line sa mga pasaporte, opisyal na mapa, aklat-aralin, at dokumento ng gobyerno ng China. Kahit matagal na, hindi pa rin nagbigay ang China ng eksaktong koordinado, malinaw na legal na batayan, o matibay na historikal na ebidensya para dito. Ganyan sila, baka kung paulit-ulit naming sabihin, tumigil na lang lahat sa pagtatanong. Kung tatanungin mo ang mga opisyal ng China kung bakit nila iniisip na kanila ang buong dagat na ito, maglalabas sila ng mga lumang tala mula sa sinaunang mga mangingisda o manlalakbay na naglayag sa mga tubig na ito daan-daang taon na ang nakalipas. Baka ipakita pa nila ang lumang maalikabok na mapa mula ika-15 siglo at sabihin yon ang ebidensya. Walang bansa ang sumang-ayon sa pag-aangkin ng China sa halos buong South China Sea. At hindi rin ito kinikilala ng batas internasyonal. Samantala, may sarili ring lehitimong argumento ang ibang bansa sa paligid ng South China Sea. Halimbawa, iginiit ng Vietnam na namana nila ang Paracels at Spratlys mula sa dinastiyang Nguyen
at pamahalaang kolonyal ng Pransya. Ibinase ng Pilipinas ang pag-aangkin sa lapit, pagkakatuklas, at sa Pilipinong manlalakbay na natuklasan ang bahagi ng Spratly noong 1956 at opisyal na inangkin bilang Kalayaan Island Group. Inaangkin ng Malaysia ang Spratlys batay sa continental shelf mula sa kanilang baybayin. Inaangkin ng Brunei ang isang bahura sa kanilang exclusive economic zone. At hawak ng Taiwan ang pinakamalaking isla sa Spratly, ang Itwaba. Alam mo ba na ang pamahalaan ng Taiwan ang unang nagguhit ng 11 line bago sila lumipat sa Taiwan? Gaya ng mainland China, inaangkin din ng Taiwan halos buong South China Sea. Kaya komplikado talaga. Pero may mapapansin kang isang bagay. Sa 6 na umaangkin, China lang ang laging nambubuli para suportahan ang kanilang pag-aangkin. Bakit pagkatapos lang ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagsimulang mag-angkin ng China? Dahil noon, mas malalaki ang problema ng China. Una, dumating ang malupit na pananakop ng Hapon noong 1930 at 30 kung saan sinakop nila ang malaking bahagi ng China. Milyon-milyong Chino ang namatay. Nasira ang mga lungsod at nalugmok sa kaguluhan ang bansa. Hirap na makontrol ng China ang mainland at mga malalayong isla sa South China Sea. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig noong 1945 at pag-atras ng Hapon, sumiklab agad ang digmaang sibil sa China sa pagitan ng mga nasyonalista ni Chiang Kai-shek at mga komunista ni Mao Zedong. Tumagal ng 4 na taon ang digmaang sibil na lalong nagwasak sa bansa. Gayunpaman, kahit sa maikling panahon sa pagitan ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ng pag-agaw ng kapangyarihan ng mga komunista, nagawa ng gobyerno ng mga nasyonalista ni Chiang na magtanim ng binhi ang 11 linya pagkatapos makuha ni Mao ang kapangyarihan noong 1949 muli na namang nagulo ang China. Winasak ng mga kampanya ni Mao tulad ng dakilang paglukso, pasulong at revolusyong pangkultura ang bansa. Nagdulot ng milyon-milyong nagutom at pagbagsak ng lipunan. Abala rin ang ibang bansa sa rehiyon sa pagbangon mula sa ikalawang digmaang pandaigdig. At sa totoo lang, ang maliliit na islang ito na nagkalat sa gitna ng kawalan ay hindi naman mukhang mahalaga noon. Iyon ay hanggang sa natuklasan ng langis noong 1968. Pagkatapos noon, nagbago ang lahat. Nagulat ang isang United Nations funded geological survey ng posibleng reserba ng langis sa ilalim ng South China Sea. Biglang naging kaakit-akit sa lahat ang mga batong iyon. Sa simula ng dekada 70, nagsimula na ang karera at uminit ang labanan. Ang mga bansa sa rehiyon na matagal ng salat dahil sa digmaan at kahirapan ay nakakita ng tsansang yumaman. Hindi nagpatumpik-tumpik ang Pilipinas. Noong 1976 natagpuan nila ang langis malapit sa Palawan, labas ng Spratlys. Nag-imbita ang Vietnam ng dayuhang kumpanya para mag-explore malapit sa baybayin nila. Lahat gustong angkinin ang teritoryo. Nasaan ang China dito? Maingat silang nagmamasid at matiyagang naghihintay. Hindi pa noon handa ang China. Pero alam na nila ang gusto nila. Kakatapos lang ng magulong pamumuno ni Mao at may mga isyong dapat ayusin ng bansa. Nang makita ng China na sinasakop ng ibang bansa ang mga teritoryo, napagtanto nilang kailangan nilang kumilos para hindi maiwanan. Mahina pa rin ang hukbong dagat ng China. Halos di kayang magronda sa sariling baybayin. Pero ito ay isang gintong pagkakataon na hindi kayang palampasin ng China. Sa kabutihang palad para sa Beijing, hindi na sana mas hihigit pa ang tamang oras na ito. Ang pinakamalapit nilang kakumpetensya, ang Timog Vietnam, ay naipit sa malupit na digmaang sibil at binobomba ng mga komunistang puwersa mula Hanoi. Nag-iimpake na paalis ang mga tropang Amerikano. Desperado namang mag-survive ang militar ng Saigon. Abala at mahina ang rehiyon. Kaya handa itong sakupin. Sinamantala ito ng China sa Paracel Islands. Maliit, tigang, at madumi ang mga isla, may mga lumang kubo ng mangingisda, pero mahalaga sila sa estratehiya. Ang pagkontrol sa Paracels ay nagbibigay sa China ng lakas pandagat at panghimpapawid sa South China Sea, kaya't sulit ang mga panganib. Noong Enero 1974, lumapit ang maliit na flotang pandagat ng China sa mga isla at agad nagtagpo sa barkong pandigma ng Timog Vietnam doon. Nilubog ng hukbong dagat ng China ang barkong pandigma ng Vietnam at napatay ang 74 na marinong Timog Vietnamese na pilitang umatras ang natira at iniwan ang isla sa China. Kaya naging teritoryo na ng China ang mga isla ng Paracel. At halos agad-agad, pinatatag ng China ang kanilang bagong nasakop. Nagtayo sila ng mga matinding militarisadong himpilan at nagpadala ng mga sundalo. Sa China, mabilis itong tagumpay na halos walang pandaigdigang batikos. Hindi rin kumilos ang Estados Unidos.
na kaalyado ng Timog Vietnam. Hindi sapat na dahilan ang maliit na sagupaan sa malalayong isla para muling makipaglaban. Kaya nagkunwaring walang alam ang Estados Unidos. Nagulat ang China sa kanilang swerte. Madali ang tagumpay. Parang libreng daan, halos bukas na paanyaya para magpatuloy pa. Para sa Vietnam, malaking kahihiyan ito na di pa rin nila nalilimutan ngayon. Patuloy na inaangkin ng Vietnam ang Paracel Islands at paminsan ay nagpapadala ng barko malapit sa tubig ng China bilang protesta. Pero sa totoo, matibay ang kontrol ng China. Naglagay sila ng 1,000 sundalo pinatatag ang mga bunker, nagtayo ng radar site, at ginawang matibay na base militar ang mga isla. Hawak na ng China ang Paracels at alam ito ng lahat. Pero hindi pa dito nagtatapos ang China. Pagsapit ng 1,900 at 80s lumaki muli ang ambisyon nila at tumingin sila sa timog, sa mga isla ng Spratly. Noong panahong iyon, may mga tropa na ang Vietnam na nakapuesto sa ilang bahura sa hanay ng Spratly. Pero gusto rin ng China na magkaroon ng sarili nilang pwesto. Kaya noong Marso 14, 1988 nagharap ang mga puwersang pandagat ng China at Vietnam malapit sa Johnson South Reef. Mula tensyon, agad itong nauwi sa putukan. Sa ilang minuto, ilang transport ship ng Vietnam ang lumubog at 674 marinong Vietnamese ang namatay. Muling gumamit ng dahas ang China para pilitin ang pagpasok sa pinagtatalo ng South China Sea at nakuha nila ang bagong teritoryo. Matapos ang sagupaan, nakuha ng China ang kontrol sa ilang bahura sa Spratlys. Isa rito ang Fiery Cross Reef, dating maliit at halos lubog na bahura ng korales. Pagkalipas ng dekada, maghuhukay ang China ng milyon-milyong toneladang buhangin para gawing malaking artipisyal na isla na may 3 km runway, mga missile na depensa, radar at mga pantalan para sa barkong pandigma. Ang mga agresibong hakbang na ito, noong dekada 70 at 80 ang nagpatibay sa reputasyon ng China bilang pinakakilalang siga sa rehiyon. At natural lang na nagsimulang mainis sa kanila ang lahat dahil dito. Sa huli, napansin ng China na nakakaakit ito ng hindi kanais-nais na atensyon matapos ang mga labanan noong 1974 at 1988. Nagsisimula ng masyadong tutukan ng mundo at alam ng Beijing na hindi na ito pwedeng patuloy na kumuha ng mga isla sa pamamagitan ng hayagang labanan. Kaya nag-isip ang mga strategist ng China ng mas tahimik at matalinong taktika na tinatawag na salami slicing. Parang maingat na pagputol ng manipis na piraso ng teritoryo pa isa-isa. Inaangkin ang isang bahura dito, nagtayo ng outpost doon, laging maliit lang para magmukhang walang banta, pero sapat na epektibo para unti-unting mabago ang kontrol sa rehiyon, nang hindi nagdudulot ng matinding reaksyon mula sa ibang bansa o naguudyok ng hayagang digmaan. Sa katunayan, ang kamakailang insidente ng banggaan ng barko na nakita mo sa simula ng video na ito ay perpektong halimbawa ng estratehiyang ito. Oo, nagdulot ito ng kaunting galit. Yan siguro ang dahilan kaya mo pinapanood ang video na ito. Pero sa tingin mo, gaano katagal ang atensyon mo? Baka ilang linggo lang. Pagkatapos, magpapatuloy ang lahat at palihim lalakas ang impluwensya ng China. Matagal na nilang ginagamit ang parehong estratehiya, gaya ng Mischief Reef noong dekada 90. Noong unang 1,900, 75 ang maliit na bahurang koral na ito. 130 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan ay halos hindi pansin at walang nakatira. Nasa loob ito ng internationally recognized exclusive economic zone ng Pilipinas na legal nilang pag-aari sa lahat ng pamantayan. Walang tao roon at walang estratehikong halaga. O iyon ang akala noon. Pero sa loob lang ng ilang araw, nagulat ang mga mangingisdang Pilipino na lumalabas para sa kanilang karaniwang pangingisda nang makita nila ang grupo ng mga kakaibang bagong gusali na may mga bandilan ng China na iwinawagayway sa itaas ng mga ito. Para magkaroon ng dahilan, sinabi ng Beijing na mga silungan lang daw ito ng mga mangingisda. Pero walang naniwala sa kwentong iyon. Kahit isang saglit. Tama nga. Hindi nagtagal sinimulan ng China ang paghuhukay at pagdadala ng gamit militar sa bahura. Nagprotesta agad ang Maynila at nag-alala rin ang mga kalapit bansang Association of Southeast Asian Nations na sila ang maaaring isunod ng Beijing. Agad naging tensyonado ang diplomatikong tunggalian. Inaresto ng Pilipinas ang ilang mangingisdang Chino para magkaroon ng kalamangan sa negosasyon. Sa huli, pumayag ang China sa malabong pag-uusap ukol sa Code of Conduct matapos ang linggong diplomatikong usapan. Pero hindi talaga umalis ang mga Chino sa Mischief Reef. Tahimik nilang ipinagpatuloy ang paghuhukay, pinalaki ang bahura, nagtayo ng pasilidad militar at pinatatag ang posisyon. Nang humupa ang lahat, nakuha ng China
ang isa pang mahalagang bahagi ng teritoryo sa harap ng lahat. At muli, nakalusot na naman sila. Para lalong hindi matiis ng iba, nagsimulang magpasa ang Tsina ng mga lokal na batas at maglabas ng sunod-sunod na pahayag para patibayin ang kanilang pag-aangkin. Noong 1992, ipinasa nila ang batas sa mga teritorial na dagat na nagdedeklara ng soberanya sa Paracel at Spratly Islands. Iginiit ang karapatang batay sa kasaysayan mula Han Dynasty, ngunit wala silang naipakitang ebidensya para suportahan ito. Kasabay nito, abala rin ang Tsina sa pakikipag-usap ng maayos sa mga bansa. Sa Association of Southeast Asian Nations, tinatalakay ang isang uri ng Code of Conduct na di umano'y magpapakalma sa lahat at makakaiwas sa mga sigalot. Maganda man pakinggan sa papel, pero matalinong diskarte lang ito ng Tsina para hadlangan ang 5 bansa na magkaisa. Nagpalipas rin ng oras ang Tsina. Nakumbinsi rin ng Association of Southeast Asian Nations ang Tsina na pumirma sa hindi obligadong deklarasyon ng conduct noong 2002. Nagkasundo silang ayusin ang sigalot ng mapayapa, iwasan ang agresyon, at hindi sakupin ang bagong isla o bahura. Pero may malaking kapalit. Sadyang ginawa nilang malabo ang DOC, walang kapangyarihan magpatupad, malinaw na parusa o paraan para parusahan ang lumalabag na bansa. Bakit? Dahil mariing tumanggi ang Tsina na pumirma sa anumang kasunduan na maglilimita sa kanilang kalayaan sa pagkilos. Ipinunto nilang dapat itong voluntaryo lang at walang sino mang pwedeng pilitin ang Tsina o iba na sumunod. Iyon ang punto. Ginamit ng Tsina ang DOC para patagalin ang negosasyon habang tahimik nilang ipinagpatuloy ang paghuhukay. Pagtatayo ng paliparan, radar station, base militar at pagpapatibay ng mga isla na hawak na nila. Naging walang kapangyarihan ang Association of Southeast Asian Nations na ipit sa walang katapusang diplomatikong limbo, puro usap ngunit hindi kailanman makakilos ng tunay para pigilan ang unti-unting pag-angkin ng Tsina. Dagdag pa, gumamit din ang Tsina ng parusa at gantimpala. Minsan, nililigawan ng Beijing ang ibang mga bansa sa pamamagitan ng mga alok ng kooperasyon. Tulad noong iminungkahi ni Deng Xiaoping ang magkatuwang na pag-unlad na sinasabing isantabi muna ang mga alitan at magbahagi ng mga yaman. Ang alok ay nangangahulugang sumunod sa patakaran ng Tsina. Tanggapin o tiisin ang patuloy na pananakot. Natutunan ito ng Vietnam sa mahirap na paraan. Matapos tanggihan ng Hanoi ang panukala ng Beijing, madalas pumasok ang mga barkong Tsino sa katubigan ng Vietnam para gambalain ang kanilang eksplorasyon ng langis at gas. Binabangga ng mga barko ng Tsina ang mga bangka ng Vietnam. Hinahabol at ginugulo ang mga research at survey vessel. Noong 2011 pinutol ng mga barko ng Tsina ang seismic cable ng mga barko ng Vietnam na nagsasaliksik sa kanilang exclusive economic zone. Hindi lang isang beses, kundi 2 beses sa loob lamang ng ilang linggo. Sa parehong panahon, naranasan din ng Pilipinas ang katulad na panghaharas. Ginambala ng mga barko ng Tsina ang eksplorasyon sa Reed Bank. Kaya nagpadala ng fighter jet ang Maynila para ipaglaban ang kanilang teritoryo. Simple lang ngunit napaka-epektibo ng paraan ng Tsina. Imbes na gumamit ng missile o baril at malagay sa direktang digmaan, mas pinipili nitong gamitin ang Coast Guard at mga barkong nagpapanggap na mangingisda para guluhin at takutin ang ibang bansa. Tinatawag ito ng mga eksperto na cabbage strategy. Ganito ang paraan nito. Unti-unting pinalilibutan ng Tsina ang mga pinag-aagawang isla gamit ang maraming barko. Unang dumarating ang mga bangkang pangisda na mukhang inosente pero pinapatakbo ng maritime militia na agresibong sumisiksik at tinatakot ang sino mang magtatangkang lumapit. Sa likod nila, may mas malalaking barko ng Coast Guard ng Tsina. At pagkatapos, sa malayo sa likod, tahimik na nagpapatrolya ang mga mabibigat ang armas na barkong pandigma ng hukbong dagat, naghihintay kung sakaling lumala ang sitwasyon. Pagdating ng panahon na mapansin ng iba kung ano ang nangyayari at subukang magprotesta. Ilang linggo o kahit buwan nang nandoon ang mga barko ng Tsina. Kaya parang normal na lang ang kanilang presensya. Mahina ang reklamo. Tila walang silbi ang paglaban. Bago pa mapansin ng iba, kontrolado na ng Tsina ang lugar ng walang putok ng bala. Noong 2010, sinabi ng ministro ng panlabas ng Tsina na si Yang Jiechi sa mga diplomat ng Timog Silangang Asya na mas malaki at malakas ang Tsina at mahina at walang halaga ang kanilang mga bansa. Ganoon lang talaga ang kalakaran noon.
Isa itong sinadyang nakakahiyang mensahe, hayagang sinabi ng walang pakialam sa mga diplomatikong paggalang o anumang magiging epekto. Kung akala mo masama na ang narinig mo, hintayin mo pa. Walang sinabi ito sa nangyari nang maupo sa kapangyarihan si Xi Jinping noong 2013. Sa pamumuno ni Xi, naging mas malupit at agresibo ang pambubuli ng China, kaya hindi na ito mabaliwala ng mundo. Naalala mo ba ang Scarborough Shoal na nabanggit kanina? Oo, iyon din ang lugar kung saan nagbanggaan ang dalawang barko ng China kamakailan lang na nakakahiya. Lumabas na mahigit isang dekada na ang nakalipas. Noong Abril 2012, isang frigate ng hukbong dagat ng Pilipinas ang nakakita ng grupo ng mga bangkang pangisda ng China malapit sa Scarborough na di umano'y nangingisda ng mga nanganganib ng maubos na giant clam at iligal na nangongolekta ng mga korales. Nang tangkaing arestuhin ng Pilipinas, mabilis nagpadala ang China ng Coast Guard ships na nagdulot ng matinding tensyon. Ilang linggo nagpalitan ng insulto at agresyon ang dalawang panig. Pagkalipas ng 3 buwan, noong Hunyo, hindi opisyal na namagitan ang United States para ayusin ang kasunduan. Dapat umatras ang magkabilang panig ng barko at tapusin ng mapayapa ang tensyon. Sumunod ang Pilipinas at inalis ang kanilang barko. Pero hindi umalis ang China. Bagkus nagdala pa ito ng mas maraming barko at hinarangan ang pasukan ng lawa. Naglagay pa sila ng lubid para hadlangan ang mga mangingisdang Pilipino. Simula noon, nawalan ng kabuhayan ang mga mangingisdang Pilipino na umaasa sa Scarborough Shoal. Palaging hinahabol ng mga barko ng Chinese Coast Guard ang mga Pilipino, binobomba sila ng water cannon o nilalapitan ng husto para pagalawin ang kanilang mga bangka at minsan ay muntik pang malunod. Naging malaking paggising ito para sa Washington, lalo na dahil sa Great Wall of Sand mula huling 2013 at pinalakas noong 2015 inilunsad ng China ang malawakang paggawa ng mga isla sa 7 bahura sa Spratly Islands na dating kinuha mula sa Vietnam, Pilipinas at iba pa. Literal na kumuha ang China ng buhangin mula sa ilalim ng dagat. Sa ilang taon, nakalikha ang China ng mahigit 3,200 ektarya ng bagong lupa. Ang ilang bahura at ang mababaw na bahagi ng dagat na hindi man lang nakikita tuwing low tide ay ngayon may mga runway, gusali, at napakalalaking base militar na literal mong makikita mula sa kalawakan. Nang matuklasan ng Washington ang ginagawa ng China, halos natapos na ang mga isla. Noong 2015 nagsimula ang United States ng Freedom of Navigation Operations o FUNOPS. Noong Oktubre, ang United States Ship Lassen, isang United States guided missile destroyer, ay naglayag sa loob ng 12 nautical miles ng Subi Reef bilang hamon sa pag-aangkin ng China sa mga bagong artipisyal na isla. Gaya ng inaasahan, nagalit ng husto ang China. Nagpadala agad ang Beijing ng hukbong dagat, nagbabala sa radyo, at inutusan ang United States Ship Lassen na lisanin ang teritoryo ng China. Nagpatuloy ang United States sa paglalayag at FONOPS, palagi ang nagpapaalala sa China at mundo na walang bagong teritorial na tubig na nakuha mula sa mga artipisyal na isla ayon sa batas. Noong Agosto 13, 2 araw matapos ang insidente ng banggaan ng barko ng China, naglayag ang United States Navy sa parehong karagatan. Naglayag malapit sa Scarborough Shoal ang United States Ship Higgins at United States Ship Cincinnati, habang mahigpit silang sinundan ng barkong pandigma ng China. Para sa mga bansa sa Timog Silangang Asya, karaniwan na ang araw-araw na tensyon at mahirap tanggapin. Isipin mong katabi mo ang isang makapangyarihang bansang laging nanggigipit, sumusubok sa hangganan mo, at naghihintay ng pagkakataong agawin ang teritoryo o karagatan mo. Ngayon, ang Coast Guard ng China, ang pinakamalaki sa mundo, na parang pangalawang hukbong dagat na rin. Noong 2018, pinagsama ng China ang ilang ahensya ng maritime sa isang makapangyarihang Coast Guard na kontrolado ng militar. Pagkatapos noon, mabilis na nagpadala ang Beijing ng malalaki at modernong barko na mas malaki at matibay pa kaysa sa mga naval destroyer. Ang mga barkong ito ay may matibay na katawan, dinisenyo para sa banggaan, may advanced military radar para magbantay ng mga sasakyang dagat, at may 76mm na kanyon na kayang magdulot ng malaking pinsala. Kaya kahit ngayong 2025, hindi maikakaila ang kalamangan ng China, lalo na sa lakas militar. Walang bansa sa Timog o Timog Silangang Asya
ang kayang tumbasan ang China sa dami ng barko, eroplano o pera. Pero ang tunay na nagbabago ngayon ay ang determinasyon at pagkakaisa ng mga bansang tumatangging tanggapin ang pamamayani ng China. Pinapalakas ng Vietnam ang mga isla nito, habang ang Pilipinas ay muling nakikipag-alyansa sa Amerika, pumapayag sa United States bases at joint patrols kasama Australia at Japan. Samantala, tuloy ang mga proyekto sa langis at gas ng Malaysia at Indonesia kahit may panghihimasok ng Beijing. Sa wakas, nagkakaisa ang rehiyon laban sa pananakot ng China. Dati, epektibo ang pananakot ng China. Nananahimik noon ang ibang bansa dahil sa takot. Pero sa mga panahong ito, imbes na takutin ang mga kapitbahay para sumunod, ang agresibong kilos ng China ay lalo pang nagpapalakas ng kanilang determinasyon. Ang totoo, naubusan na ng galaw ang China. Oo, kaya pa rin nilang manggulo, manakot o banggain ang mga bangkang pangisda, pero palagi silang humihinto bago tuluyang magkaroon ng bukas na labanan. Bakit kaya? Dahil alam ng Beijing na ang digmaan ay magdudulot ng mabilis na interbensyon ng Amerika, malawakang pagtutol ng mundo, at posibleng matinding pag-iisa sa ekonomiya. Eksaktong uri ng bangungot na sitwasyon na pilit iniiwasan ng pamunuan ng China. Nakakatawa, ang pag-iwas ng China sa tunggalian ang nagbibigay ng lakas loob sa maliliit na bansa na lumaban. Kayang magpadala ng Beijing ng maraming barko at eroplano sa rehiyon. Pero hindi pa rin nila ito makokontrol nang hindi nalalagay sa panganib ang digmaan na gusto nilang iwasan. Hindi kayang paalisin ng maliliit na bansa ang China, pero kaya nilang hadlangan ang Beijing na makuha ang madali at walang kalaban-labang tagumpay. At sa tuwing sumusobra ang China, tulad ng pagbangga sa mga bangkang pangisda, pagputok ng water cannon, o pagtutok ng nakakabulag na laser, lalo lang nitong pinapalakas ang pagtutol ng pandaigdigang komunidad na nagpapahina sa sarili nilang estratehikong posisyon. Kasabay nito, pinabulaanan na ng batas internasyonal ang makasaysayang pag-aangkin ng China gamit ang mapa at kwento ng sinaunang mangingisda at paglalakbay. Wala nang ibang bansa sa mundo ang sumusuporta sa ideya ng Beijing na dapat maging personal na lawan ng China ang South China Sea. Dahil sa agresibong kilos ng China, mga bansang dating neutral o tahimik ay ngayon ay lantaran ng kumikilos at tumutuligsa sa Beijing. Kahit ang Estados Unidos, na dating limitado sa simbolikong pagpapatrolya 10 taon lang ang nakalipas, ay ngayon ay aktibong nagtatatag ng mas permanenteng presensyang militar sa Pilipinas. Ito ang senaryong iniiwasan ng Beijing mula umpisa. Mas pinalawak na presensya ng militar ng Amerika sa mismong pintuan ng China. Kung nagpakita lang sana ng kaunting pasensya ang China, tahimik na naglaro o totoong sinubukang makipagnegosasyon, malamang ay napalayo nila ang Amerika. Sa halip, nabuo ang koalisyon ng mga karibal na kinatatakutan nito. Sinasabi ng iba na ang artipisyal na isla ng China ay nagbibigay ng militar na bentahe. At oo, tiyak na magiging frontline ang mga base na ito sa totoong labanan, pero sila rin ay mga target na madaling tamaan na pinaghahandaan ng mga ibang bansa ng mga kontra-mekanismo. Bumibili ang mga regional na kapangyarihan ng advanced na anti-ship missile, radar, at minomodernisa ang hukbong dagat para harapin ang mga kuta sa isla. Inangkop ng United States at mga kaalyado ang kanilang taktika. Tumutok sa hiwa-hiwalay na operasyon, submarino at long-range weapons para gawing inutil ang mga base ng China sa mga isla kung may digmaan. Hindi lang Amerika, dahil sa agresibong pagpasok ng China sa South China Sea, mas dumami ang presensya ng dayuhang hukbong dagat. Noong 2021, naglayag sa South China Sea ang Queen Elizabeth Aircraft Carrier Battle Group ng Britanya. Hindi ito mangyayari kung walang pang-udyok ng China. Mas madalas nang nagpapalibot ng barkong pandigma ang India sa South China Sea para magpadala ng mensahe sa Beijing. Sa isang panig na pagbabago ng rehiyon, hindi sinasadyang nagpasimula ang China ng pandaigdigang koalisyon na pumipigil sa kanilang ambisyon. Kung magpapatuloy ang China sa kasalukuyan nitong landas, tiyak na mas madalas tayong makakakita ng mga sagupaan. Hindi naman kinakailangang maging hayagang digmaan, ngunit palagi ang muntik-muntikanan, mga insidente, kumbaga sa dagat, at mga mapanganib na tensyon. Walang senyales na aatras ang China, bagkus kabaliktaran pa. Kamakailan, nagpasa ang China ng batas na pumapayag sa Coast Guard nilang gumamit ng armas sa mga inaangkin nilang karagatan kapag tingin nila'y nanganganib ang kanilang soberanya. Ibig sabihin, kahit kailan nila gusto. Sa kasamaang palad, iisa ang konklusyon. Palaging siga ang asal ng China hanggang ngayon.
At magpapatuloy silang umasta ng ganito maliban na lang kung may tumindig at lumaban ng sapat para mapatigil sila. Sa huli, tanungin mo, ano ba ang napala ng China sa lahat ng pananakot? Oo, nakuha nila ang libu-libong ektarya ng artificial na isla at posibleng akses sa malaking reserba ng langis at gas, pero magastos din ang pagpapanatili ng mga ito. Yung iba lulubog na, yung iba kinakain ng pagguho. Kapag may digmaan, para silang target na naghihintay tamaan, pinalayas nila ang mga mangingisda kahit bumababa na rin ang populasyon ng isda sa rehiyon. Pagdating sa langis at gas, di halos pinakialaman ng China. Pero sino ba ang gustong makipagpartner sa sigang pwedeng traidorin? Kadalasan, malapit sa baybay nila ginagawa ng China ang pagbabarena, ang mas malalalim na reserba sa pinag-aagawang South China Sea na sinasabing napakahalaga, ay halos hindi pa rin nagagalaw. Lahat dahil sa walang tigil na tensyon at kawalan ng tiwala na nilikha ng Beijing. Sa huli, kung patuloy na mambubuli ang China sa mga kapitbahay nito, magbabayad ito ng malaking halaga. Anong klaseng halaga? Posibleng labanan na sisira sa dekada ng paglago ng ekonomiya. Pati sa China, posibleng tuloy-tuloy na paligsahan ng armas sa hangganan na sumasayang ng yaman na pwedeng gamitin sa kapakanan ng mamamayan. O baka ito ay ang patuloy na kawalang tatag at kawalan ng tiwala sa rehiyong nais dominahin ng China. May kasabihan, maaari mong mapanalunan ang bawat labanan, pero matalo pa rin sa digmaan. Iyan ang nararanasan ng China ngayon. Maraming laban na ang napanalunan nito sa South China Sea. Pero unti-unti itong natatalo sa mas malaking laban para sa impluwensya at tiwala sa rehiyon. Maaaring mapatahimik ng takot ang maliliit na bansa sa loob ng ilang panahon. Pero mahina ang takot kung ito lang ang sandigan. Sa dulo, nagkakaisa at nilalayo ng mga inaapi ang sarili sa nambubuli. Salamat sa panonood.